Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Babati muna ako doon sa ilang mga nag-message sa akin na lagi daw po silang nanonood ng aking mga vlogs. Pero itong pag-uusapan po natin ngayon, napakaganda po nito mga kapatid. Kaya uunahin ko lang bumati siguro ng mga 5 na nag-message po sa atin dahil ito po ay yung mga subscribers po ni Autorans na nasa ibang bansa. Napakaswerte nyo po. Kayo pong mga nandiyan sa ibang bansa. Kasi dito sa Pilipinas, no, marami tayong kababayan dito na naghihirap at gumagawa ng sarili nilang diskarte. Kaya lang, yung nagagawa nilang diskarte ay minsan ay hindi applicable o hindi compatible doon sa mga batas natin. Kaya ngayon, sila ngayon ang napagdidiskitahan ng ating gobyerno. Pero bago ako pumunta doon, batiin ko muna itong si Steve Salazar, 8747. Sabi niya, Sir Randy, keep up the good work. Very informative. God bless from Doha, Qatar. O yan, nasa Doha, Qatar siya. At ito naman pong isa ay si Marco Tabing. Good afternoon, Sir Randy. Always watching your vlog dito sa Carson, California. Pagbakasyon ko sa Feb, baka sakali pasyal ako dyan. Ha, tumawa po siya. Pero hindi ko nalalaktawan itong si Van Garrett. Brother, I'm planning to buy Chevy Sparks. Goods ba? Totoo bang mahal at mahirap humanap ng pyesa? Medyo. Ano? Kaya po, kung maghanap ka na lang ng ibang mabibili kung sakali. Always watching from Nueva Ecija, sabi naman po ni Andy Andres 2766. At mula naman po kay Arturo Jamlang 1234, Autorans boss, ano ba ang problema ng aking nagbabawas na coolant, yung aking Fortuner? Thanks. At ito po yung last muna. John Patrick Colarte 5727, di kumpleto ang araw ko pag hindi ako nakapanood ng vlogs mo, idol. Pa-shoutout po, watching from South Carolina, USA. Salamat at mayroong puso. Yun. Pag sinabing puso, mga kapatid, dapat talaga yung mga nasa gobyerno natin ay talagang dapat palaging may baong puso. Hindi yung puro boto na lamang ang laging hinahanap sa mga botante, lalo na pagdating ng eleksyon. Ngayon ito mga kapatid, may headlines po tayo tungkol sa plano ng LTO na i-impound nila itong mga e-bikes at mga e-trikes na biyabiyahe or dadaan diyan sa mga major roads, sa mga major thoroughfares, ay huhulihin na nila, i-impound po nila. Lalong-lalo na itong mga namamasada. Ayon po kay Asek Lacanilaw na ito na rin po yung LTO chief, ay mangyayari ang panghuhuling ito sa December 1 nitong taon po na ito. So lahat ng mga bayan sa buong Pilipinas po, hindi po ito dito lang sa Metro Manila kasi pag LTO ang nagbigay ng direktiba, buong Pilipinas yan. Ngayon, meron din naman sila mga attached agencies na gagawa nito kung hindi kayang hulihin ng LTO. Halimbawa, dito sa Manila, MMDA, no? Pati yung mga traffic enforcers diyan sa mga LGUs, mga local government units, no? Kaya na ngayon nilang gawin ng panguhuli dito sa mga kababayan natin na natutong gumawa ng diskarte para sila ay mabuhay. Nung nabalitaan nila na meron ng mga electric vehicle, mga e-trikes na yan, no, hindi ko lang alam kung talagang iyan ba ay ginawa pa dito yung mga sidecars na yan or galing na yan sa China. So ngayon mga kapatid, ito ay sinigundahan ni best senator ng karamihan dahil ito ay sikat na sikat sa kanyang mga YouTube vlogs, no? Itong si Senator Tulfo. Ang sabi ni Senator Tulfo, ito na, there you go, e-bikes and e-trikes. Starting December 1, refrain from plying your route. Sabi ni Senator Tulfo, no? Wag daw nyo pong puntahan na itong mga ruta na to dahil huhulihin kayo, yung mga major thoroughfares na yan, yung mga kabayanan na yan. There you go, ang sabi ni Senator Tulfo. Kasi itong si Senator Tulfo, who brought up some issues raised against these vehicles, unlike those traditional tricycles. Ayon kasi kay Tulfo, na itong mga e-bikes at e-trikes na ito, yung mga operator at driver nito, walang mga rehistro. Kasi nga hindi naman talaga i-rehistro to sa LTO. Ayon naman yon sa EBIDA law. Hindi na kailangang i-rehistro itong mga e-bikes, itong mga e-trikes diyan sa LTO. Ngayon, itong mga operators, wala silang, wala namang mga prangkisa yan. Tapos yung mga driver, hindi mo kailangang may driver's license kasi hindi naman motor vehicle yung dinadrive nila. Tapos wala din daw silang insurance. Yan ang sinasabi nitong si Tulfo.
Kaya bakit sila na pinapayagan na mag-operate dito sa mga kalye na yan, dyan sa palengke, tapos sa mga major roads natin, bakit nga daw sila pinapayagan? Ito sa mga local governments units, ang sinasabi nila, bakit nakabuo ng mga TODA yan? Diba? Wala namang rehistro yan. Wala namang mga driver's license yung mga driver niyan. At wala din namang mga insurance. Kasi nagkaroon to ng mga samahan itong mga bumabiyahe ng mga e-trikes po na yan. Ngayon mga kapatid, hindi lang kasi napansin ng gobyerno, siguro, ewan ko kung napansin to nila Senator Tulfo, pati itong si JB Ejercito, kasi ito yung usapan nila dyan sa plenary, no, habang pinag-aaralan yung budget ng LTO. Hindi kasi napansin ng gobyerno na kaya dumami itong mga naghahanap buhay na yan, itong mga bumabiyahe ng mga e-trikes na yan, hindi nila nakita na itong mga taong to ay gumawa ng diskarte. At malamang, ito po ay natulungan din nitong mga local government units. So, nagkaroon sila ng pagkakataon na makabiyahe, nakabili sila nitong mga e-trikes na yan. Siguro merong namuhunan dyan na nagbigay sa kanila ng puhunan. Meron naman dyan nangutang sa Bombay. O kaya ay nagpa 5-6. May mga nagpa 5-6 dyan na araw-araw silang bumabiyahe, araw-araw din silang naguhulog. So, itong mga taong to, sobrang dami nila kasi buong Pilipinas ang tinamaan nito nitong parang virus na yan na marami yung nakabiyahe sa halip na bumili sila ng motorsiklo na mahal at kailangan pa ng driver's license pagkabiyahe yung driver ng motorsiklo, ito kasing sa e-trikes, walang ganun. Kaya naging madali para sa kanila yan at sila ay nakakuha ng trabaho. Nagkaroon sila ngayon ng pagkakakitaan. Hindi yan napansin ng gobyerno. Bakit? Kasi itong mga biyahero na yan, itong mga driver na yan, hindi naman kukuha ng SSS, hindi kukuha ng pag-ibig. Wala itong ganun na mga pangangailangan para masabing meron kang legal na trabaho. Kasi karamihan ng mga nag-a-apply sa mga trabaho, sa mga opisina, or kung ano pa man yung mga trabaho na yan, may mga requirements, SSS, pag-ibig, pati yung PhilHealth, lahat yan. So, yun, nakikita ng gobyerno yun na dumadami yung may trabaho. Pero ito kasi hindi nila nakita. Ngayon, dumami ng dumami, eto na ngayon. Ang nakikita ngayon nila ay yung nagpaparami raw ng traffic. O yan na nakikita nila. Ang nakikita nila ngayon, yung delikado. Kasi naman kahit dito sa amin sa Antipolo, yung mga e-trikes dito, hindi isang row lang. Minsan 3 rows pa. Kasi yung driver, may katabi pa siyang 2 doon. So 3 sila sa harap, 3 dito sa likod niya, at meron pang 3 doon sa likod. Siyam ang sakay ng isang e-trikes. Talaga pong napakadelikado nun. Yan ngayon ang nakikita nitong LTO, yan ngayon ang nakikita nitong si Senator Tulfo, malamang pati si JB Ejercito. Kaya ngayon, plano nila, at hindi pala plano, talagang sa December 1 ay huhulihin na raw po silang lahat. E-trikes at e-bikes. So marami na namang mawawalan ng trabaho dito. Marami na namang maghihirap din ang kalooban. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Itong mga private use lang na mga e-trikes, maraming bumili niyan. Kasi yung mga dating naghahatid ng kanilang mga estudyante na bumabayad doon sa mga school service, ngayon wala na silang binabayaran na school service dahil bumili sila ng e-trike. Yung tatay na, yung nanay na ang naghahatid. Ngayon, doon sa sinasabi nilang huhulihin ang e-trikes at e-bikes na ruruta diyan sa mga major thoroughfares na yan, siyempre lahat naman yan dadaanan kung ikaw ay maghahatid sa eskwelahan dahil karamihan ng mga eskwelahan ay nandiyan din sa kabayanan. Di ba? Dami ngayon itong mga private use na yan. Kasi wala naman silang sinabi na kapag ka-private ay hindi nila huhulihin. Masasabi lang nila, mga e-trikes, e-bikes ay huhulihin nila. Damay din ngayon yung mga nagtitinda ng e-trikes at e-bikes na yan, baka humina na ang kanilang benta. Dahil nga bawal na, huhulihin na. So kung bibili ka ngayon ng e-bike, diyan ka na lang sa subdivision, diyan mo na lang yan pwedeng gamitin. Kung bibili ka ngayon ng e-trikes at ihahatid mo ang iyong estudyante at dadaan ka diyan sa mga main roads, ay hindi mo na pwedeng gawin yan. Nandiyan na yung mga manghuhuli sa'yo dahil nga iyan nga ay ibinawal na po ng LTO. Sabi ni Redon na kahit sabihing private use or for hire, ay wala namang batas na nagbabawal sa mga driver na gamitin ang mga national roads at mga major thoroughfares. Yun ang sinasabi ngayon ni Redon. Kasi kahit sinong driver ay pwedeng gumamit ng mga major thoroughfares na yan at mga national roads na yan. Halimbawa ako, private use lang ako, dala ko e-trike, pwede kong gamitin yun kung private use lang. Kaya lang ang sinasabi ng LTO,
huhulihin na yun kapag dumaan doon sa mga roads po na yun. Wala daw po yun sa batas. Diba? Ngayon, kung sabihin mo nga namamasada din siya, wala naman din daw po sa batas na parahin mo yun kasi ayon doon sa Electric Vehicle Industry Development Act ay hindi mo na kailangang iparehistro sa LTO itong mga e-trikes na yan at mga e-bikes na yan. Nagkakaroon na nga lang ng problema dito kapag ito ay ipinampasada mo na. Magulo pa talaga. Dapat ito siguro ayusin muna ng LTO, ayusin muna nitong sila Senator Tulfo, pag-isipan nilang mabuti to kung ano ba ang dapat gawin dito kasi nagkokontrahan yung EBITDA law at itong gustong i-implement ng LTO. Ngayon ito mga kapatid, kapag ibawal mo yung e-bike, ibawal mo na rin yung bisikleta. Di ba ito nga mga bisikleta pumunta ka dyan sa EDSA, meron pa silang designated lane dyan. Lahat sa mga major roads dito sa buong Pilipinas, yung mga guhit na kulay blue, nakalagay doon, bisikleta. Yun lang ang pwedeng dumaan doon. Kaya nga minsan, diyan sa EDSA, pag dumaan doon, yung mga motorcycle, hinuhuli pa yon. Dapat doon, ang dadaan lang doon ay mga bisikleta. Ngayon, kung ibabawal mo yung e-bike, ano bang naging pagkakaiba lang nila? Ito ay gumagamit ngayon ng electric motor. So, bawal yung e-bike, ibawal mo na rin yung bisikleta ngayon diyan sa EDSA. Alam niyo mga kapatid, inabot ko diyan sa Pampanga. Ang nanay ko po ay nakatira diyan sa Masantol, Pampanga. Yan po ang kanyang probinsya. At doon sa Masantol, Pampanga, kapag high tide, tumataas po talaga ang tubig dyan. Doon sa pinaka-major road nila, papunta doon sa Pantalan. Kasi medyo malayo, yung Pantalan, yun yung sasakay ka ng bangka. No? Kapag high tide, umaangat yung tubig, kaya yung pinaka-major road nila doon, na yun mismo yung town na yun, tumataas ang tubig doon. Kaya ang karamihan na ginagamit po doon ay yung tricycle na dipadyak. Bisikleta yon. Nakakasakay kami dyan, lalo na ng mga kabataan pa namin, kami magkakapatid, sumasakay kami dyan sa dipadyak. Kakaunti lang ang motorsiklo noon. Kasi yung nung araw, yung mga motorsiklo nung araw, kapag iyan ay nabaha, nabasa yung contact point, hindi na yan naandar. Dumami na nga lang yung mga motorsiklo na yan nung gumagamit na yan ng CDI, no? Yung Capacitive Discharge Ignition, na kahit medyo mabasa ay hindi nagkakaproblema. Ngayon, ito'y naapektuhan, itong mga dipadyak na yan, nung dumami na yung mga motorsiklo. Pero itong mga bisikleta na yan, nandyan pa rin naman yan sa mga iba't ibang lugar ng bansa natin na ginagamit pa rin yung dipadyak. Pero pumapasok na nga, umi-entrada na nga rin itong mga e-trike na yan. Ngayon, lahat ng mga bumabiyahe ng e-trike na yan, tatamaan ngayon nitong gustong gawin ng LTO. Di ba? Napakadami ngayon ang maghihirap na naman, mawawalan ng trabaho, na hindi na nga sila binigyan ng gobyerno ng trabaho. Nakakita sila ngayon ng mapagkakakitaan nila, titirahin naman ngayon nitong LTO na mawalan sila ng pagkakakitaan. Ito si Senator JB Ejercito, yun din ang sinasabi niya na itong mga e-trikes, mga e-bikes, bawal yan gamitin sa mga major thoroughfares. Di syempre, kung sinabi mong yung e-bike, bawal nang gamitin sa major thoroughfares, hindi na yan pwedeng dumaan ng EDSA. Bakit yung mga bisikleta pwedeng dumaan? Meron pa silang talagang exclusive na lane doon. So medyo nagkakakontra-kontrahan talaga. Merong mga e-bike na talagang kaparehas na kaparehas ng mga single na motor vehicle, mga motorsiklo. Minsan nga, hindi yan napapansin ng mga nanguhuli, itong mga MMDA. Tapos pag hininga nila ng lisensya, yung nagdadrive ng e-bike, walang maibigay na lisensya. Yun naman pala, e-bike pala yung gamit niya. Napapakamot na lang ngayon ng ulo itong mga enforcers. Kasi nga, hindi mo naman kailangan magdala ng e-bike na ikaw ay may lisensya. Yung kasi yun nandoon sa Electric Vehicle Industry Development Act. O di ba, may butas din yung batas Alam niyo mga kapatid, hindi ko po kinakampihan yung itong mga nagdadrive ng mga e-trikes na yan, nagdadrive ng e-bikes na yan. Kasi kahit naman ako, nalilito pa dito sa kaguluhan na to. Sa EBITDA, pwede. Dito naman sa sinasabi ng LTO, hindi pwede. Sa sinasabi ni Tulfo, hindi pwede. Sa sinasabi ni Ejercito, hindi pwede. So yun yung mga nagiging problema natin. Kaya dito mga kapatid, ang direct hit talaga dito, itong nagkaroon na sila ng hanap buhay, mawawalan pa ngayon. So yung iba na susunod, yung iba nahihinto sa kanilang pamamasada ng e-trike, maghahanap sila ngayon ng panibago nilang diskarte o trabaho. Pero sigurado, merong hindi susunod dito. Dahil kailangan nilang kumita sa loob ng isang araw. Dahil ipinangutang pa nila yan. Yung iba naman talagang wala na silang maipantutustos doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. So, cat and mouse na naman to. Maghahabulan na naman yung ating mga enforcers dito
pati itong mga namamasada. Ang matindi dito, doon sa cat and mouse na yan, meron ding mangungurap dito. Di ba? Kaya nakakaawa itong mga kapatid natin na to na tatamaan nito. Hindi ko sila kinakampihan. Kasi kung talagang bawal, bawal. Kung talagang delikado, delikado. Kaya lang, no? Bakit kung talagang bawal, hulihin na lahat yung bawal? Ang dami niyan. No? Mga LTO, ang dami niyan. Hindi ko na lang uulitin. Itong mga nakaraang vlog ko, ang daming bawal. Hindi naman yung hinuhuli, pinapayagan yung ang marehistro pa, yung bawal. Ngayon, itong Siridon, Tulpo, Ehersito, at Lacanilaw, mga gumagawa ng batas at nagpapatupad ng batas, bakit hindi nyo muna planuhin ng todo? Bakit hindi nyo muna isipin ano ba ang magiging epekto nito doon sa mawawalan ngayon ng hanap buhay? Kasi baka ang nasa isip nyo lang, yung delikado, mga pasahero, okay, totoo naman yun. Pero wala ba kayong magagawang paraan na hindi muna sila mawawalan ng trabaho o baka naman pwede nyong ayusin? Dahil ito, mga magagaling na senador to, no? Tulpo, Ehersito, wala ba kayong pwedeng i-amend dun sa batas? O wala ba kayong pwedeng gawin para itong mga may trabaho na ay hindi mawalan ng trabaho? Kasi kayo yung magagaling, kaya nga kayo ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Ang tataas ng mga boto nyo. Tapos ngayon, maaapektuhan. Itong mga maliliit lang ang kinikita, mawawalan pa sila ngayon ng trabaho. Tandaan nyo, mga kapatid, itong mga bumabiyahe na yan, itong mga namamasada na yan, tinamaan din sila nitong pagnanakaw diyan sa DPWH. Itong mga nangyaring mga korupsyon na yan, tinamaan sila niyan. Lahat tayo tinamaan yan. Ngayon, yung medyo nakakaangat sa buhay, yung may mga magagandang trabaho, hindi na halos pinapansin yung korupsyon na yan. Pero itong mga tatanggalan nyo ngayon ng hanap buhay, na kumikita lamang siguro ng sabihin na natin nakapag-uuwi lang ng 500 pesos bawat araw sa kanilang biyahe, na yung 500 pesos na yan ayon doon sa DTI, no, iyan daw ay sapat na para doon sa kanilang Noche Buena. Kami wala kaming Noche Buena, mga INC kami, no. So, yun daw ay sapat na dahil mura daw ang mga bilihin, magkakaroon na raw ng Noche Buena sa 500 pesos. Naku po, grabe mga kapatid. Tapos aalisin mo pa ngayon yung 500 pesos na yon dahil ihihinto mo yung kanilang hanap buhay. No? Baka sa susunod, wala nang boboto kay Senator Tulpo. Marami kasing maapektuhan yan eh. Diba? May anak yan, may kapatid yan. Diba? Tapos ayan, tinira nyo yung kanilang hanap buhay. O lalo na kay Senator JB Ejercito. Baka wala na rin bumoto sa'yo, tatamaan sila eh. Diba? Mga botante rin naman yan. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, tayo mga Pilipino, kapag tayo ay talagang didiskarte, meron tayong gagawin na okay naman, kumita tayo, nakapagtrabaho tayo, yun nga lang, hindi natin alam na yun pala ay hindi naka-blend, no? Hindi siya compatible doon sa batas na umiiral sa Pilipinas. Ngayon, pagdating naman sa batas, nagkakabangga-bangga pa. Kaya ang kawawa dito, itong mga huhulihin sa December 1. Kaya po mga kapatid, sana doon sa mga nanonood nitong vlog ko po na ito, kayo po na nandiyan sa ibang bansa, sabi ko nga po sa inyo, mapalad yung mga nandiyan sa ibang bansa at nakakapagpadala kayo ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas. So siyempre, yung mga nandito sa Pilipinas, masarap ang buhay nila kung maganda rin yung naipapadala yung remittances dito. Ngayon, sigurado ko, yung mga nasa ibang bansa na yan, merong tumawag sa inyo, merong naglambing sa inyo na kapatid nyo, kuya, bilan mo naman ako ng e-trike, pampasada ko lang para may kinikita ko. Sa pool na ngayon. Ibinawal na po ngayon ng LTO yung plano ng kapatid mo na makapamasada. Meron dito sa loob ng Autorans, meron kami ditong masarap na kape na tinitimpla ng panganay ko. Bago ako batiin yung iba pang mga nag-message po sa akin, ako po ay magpapatimpla muna. Siya na lang magtimpla ng masarap na kape. Ito po, tingnan nyo po. Dito po sa Autorans, meron po kaming pina-project ng anak ko na itong Pop and Cup. Marami kaming mga kape dito na ito ang mga tinitimpla namin dito sa soda drinks menu. May apple, may blueberry, may cucumber, green apple, lychee, melon, spearmint, strawberry, sweet grapes, and watermelon. Sa coffee naman, iced coffee, caramel, macchiato, French vanilla, Spanish latte, biscop, cafe latte, ayan, lahat po yan. Pero siyempre, ako, ang pwede talaga sa akin dito ay yung itong black coffee po na yan.
lahat po ng mga ginagamit namin na panimpla dito ay ito rin yung nakikita nyo doon sa mga sikat na mga coffee shop. No? Kaya ngayon, nagpapatimpla muna ako kay Kuya Russell ng black mo muna ba yan o yung para sa mama mo yan? Black mo muna. Black muna. Ano ba yung kape natin na gagamitin mo dito? Ito po. Ayan, yung Premium Milano. Yan kapatid. Halo na yan ng Arabica at Robusta. Ayun, Pag black coffee, napakagaling niya sa liver. Kaya kung may fatty liver ka, dapat palagi kang umiinom ng black coffee. Ngayon mga kapatid, tandaan nyo ito sinimulan namin dito sa Autorans, pero baka sa mga susunod na pagkakataon ay makikita nyo na kami. Diyan sa mga naglalakihang mall na yan. Yun yung pangarap namin. So dito, kailangan, dahil maliit lang yung ating filter ng beans, ang grams niya ay kailangan lang na 10 grams lang ng beans. Okay. So ito beans na buo pa to, no? Yes, beans po to na buo pa po ito. So ito, meron tayong timbangan. So, titignan natin. So kailangan pala timbang talaga. Yes. Yan, katulad yan, sobra. 11.6. Magbabawas tayo ngayon. Bawasan mo. Talaga palang timplado, no? Hindi kasi pwedeng sumobra dahil pag sumobra naman, magbabago rin ang lasa. hindi naman sa magbabago, pero hindi mag-extract ng mabuti yung ating espresso machine. Ayun. Ano ba tawag dito? Espresso machine. Espresso machine. So yan, nalaglag. Ayan. So, Okay. bilangin na natin. Yan, 10. na, Sakto. Oo. 10. So ngayon, after natin maglagay ng beans, ilalagay na natin sa grinder. Wala pa tayong electric grinder. So meron pa lang, Okay lang yan. Mano-mano pa lang, no? meron tayong manual grinder. So dito lang tayo uubos ng medyo ng onting oras dahil sa pag-grind yan. Ayun. Mano-mano. Mano-mano. Okay. Pero mabilis lang to. Oo. Ngayon, pag nag-grind na natin to, ang pag-grind natin, meron mang kasing iba't ibang klase ng grind. Depende sa laki ng granules, no? So pagka espresso machine, kailangan fine. Kailangan yung fine yung Fine talaga. Yung pagka-grind niya, kumbaga, parang pulbos talaga. So yun yung 1. 1, yung 2, 3 hanggang 5, yung 5 naman, Palaki ng palaki. Palaki ng palaki, pero grinded pa rin siya. So pagka gagamit ka ng mocha pot, so tayo may mga choices tayo ng extraction ng kape. Meron tayong espresso machine, meron tayong mocha pot. Ito yung mocha pot. So ito, ayan. Ito mocha pot naman, kahit hindi tayo mag-grind ng sobra, pero ganun pa rin yung lasa niya. Okay. Mas traditional lang talaga yung mocha pot kaysa dito sa espresso machine. Ayun. So ito, open kami every Monday to Saturday din. Pagka nandito kayo sa shop, ini-invite ko rin yung mga gusto mag-try kahit hindi magpapagawa sa Autorans. May mga iba't ibang din kaming klase ng mga coffee drinks. May ice latte kami, may frap kami. So, gumagamit tayo ng mga high quality na sangkap para, syempre, high quality din yung drinks natin. Pero wala akong natandaan na pinag-aral kita para maging barista. Paano mo natutunan yan? Ano na lang Actually, hindi ko naman din siya hobby. Actually, di ako mahilig sa kape. Hindi ako nagkakape. Pero dahil nakita ko siya na masaya siya. Masayang gawin. Masayang gawin. Ayun na, tapos na. Wala na. Pag wala pala, gagaan na, no? Gagaan na siya. So, ito na. Oo. Pakita mo yung pagka-grind niya. Ayun, no? Tignan mo, Glenn, pakita mo. Yan yung fine. Oo. Dito, pakita. Ilawan natin. Ayun, no? Pinong-pino, no? Pinong-pino yan. Okay. So, ngayon, ilalagay natin siya dito. Ikaw mag-ako pa. Dito. Ilagay mo dun. Ganun. Ayun, okay. Tsaka may baba. Tsaka may baba. Yan, para sakto. Pihit. Pihit mo konti, then tanggal. Oo nga pala, dahil may iwan siya dyan, ano? Yan. Sayang. So, hawakan mo muna pa. Okay. Hawakan mo muna. So, Tapos? ang next na gagawin natin dyan, dahil ito ay hindi pa siya equally... Kaya mga kapatid, Hindi pa siya equally na distribute sa buong filter. Meron tayong panghalo para balance. Ikot mo pa. Sige, ikot mo lang. Yan. Ayun. Para equally divided yung mga parang suklay lang, no? Ayun. So pagtapos na, okay. babalik natin siya dito. So hawakan mo dito pa. Dito mo Dito? siya hawakan. Tapos lagay mo dito, lapag mo po dito. Yeah. Huwag mo diyan. Lapakan mo dito. Di hawakan mo, parang spatula, parang spatula. Ayan. Iikot mo, punasan muna natin. Okay. Ilagay mo pa. Ilagay mo sa ibabaw. Mabigat to, Ikot mo onte.
Ikot mo konti para lang mag-divide. Then press mo. Sige pa, isa pa. Then tanggal. Ayan na. Ayun na. So, Pumatag na. Pumatag na siya. Oo. So yan, hindi naman siya totally perfect na equally divided na yung pagka-distribute doon sa filter. Pero at least yan, pagka dumaan na doon sa extraction, bababa ngayon kasama na yung tamang balanse ng acid. Kasi may acid tayong tinatawag sa beans. So ilalagay na nga natin ngayon dito. Dito muna pag ganun. Saan yan? Tapos ikot. Lock. Sige. Ayun. Yan, lock. Lock na. So ngayon, Tapos? mag-extract na tayo. Ito na po yung sa extraction. Sige, extraction. Ayan. So, masasabi mo na tama yung pag-extract pagka bumubula. Kumbaga parang may onting bula. Ayan. Malamas na yung tamang Bulang-bula talaga, oh. Yan yung acid niya. Dapat maganda yung pag-extract niya ng acid niya. Ganyan din ba yung ginagawa ng mga sikat na Starbucks, mga gano'n? Ganyan din? Pag yan bumulwak, mali ang calibration na... Ito. So, ng extractor mo. Okay. Tama na yan. Hanggang dyan lang kasi 10 grams lang naman yung ginawa natin. Okay. Yung acid na yan, yun yung nagpapalasa. Yun. Okay. So, tapos, ilalagay na dyan. Lagay mo pa. Lagay mo dito. Okay. Kabilaan naman pala to eh. Okay. So, pakita mo yung ano. Ito ilalabas dyan. Okay. So, dahil gagamit tayo ng 12 ounce, magtitimbang ulit tayo. Timbang ulit? Para doon sa hot water. Kasi hindi mo pwedeng inumin ng ano yan. Ng puro yan. Sobrang tapang yan. So, ml. Pero yan, mainit ba yun? Mainit yan. Dahil ganin dito, no? Magkulang pa tayo sa tubig. Okay. So, maglalagay tayo ngayon ng... Yan, para sa mga matataas ang blood sugar. Ano yan? Stevia. Stevia. Plant sugar. Healthy po yan. 0 calories siya. Na sugar. Oo. So, kaya sa mga matataas ang sugar natin na bisita dito, huwag kayong mag-alala, meron tayong stevia. Stevia. Meron din naman tayong, para sa mga normal naman ng sugar, meron tayong sugar syrup. So, lagay natin yung stevia. Ito, bukas na. Ano naman to? Anong trabaho nito? So, ito naman, pagka gumagawa ko ng latte. Okay. Ito yung mainit din nilalabas yan. So, kunyari, ito dito, mag-extract ulit ako ng panibago. Pag nalagay ko na dito yung coffee, kukuha ko ngayon ng pitcher, lalagyan ko ng gatas. Dito ko siya ini-steam. So ito steamer. Ayun. So yung gatas talaga ang ini-steam niya. Kahit di na tayo gumamit ng microwave o hindi na tayo magpainit ng gatas doon sa pamamagitan ng kalan o stove. Ito, ayan puso kang lumalabas diyan. Ayan. Pag may gatas yan, siguro 15 seconds, mainit na yung kape. Mainit na yung gatas. Pwede mo nang gamitin. Punta kayo dito. Kahit gabi, kung pupunta kayo dito, titimplahan ko kahit madaling araw, titimplahan ko kayo. Iinumin ko muna itong masarap na kape ng Pop and Cup dito po sa Autorans. Mga kapatid, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.